Sa video natin ngayon mga maestro ay alamin at pag-usapan naman natin itong bagong kinder cut-off age. Ayan, so ito po ay mas pinalawak. Ayan, ito ay yun nga sa kabababa pa lamang pong DepEd order. Ayan, so alamin po natin yung mga requirements din na kinakailangan. Okay? So good news po ito, no? Good news especially po sa mga parents diyan, So mas pinalawak na po yung ating cut-off age ng mga bata po na papasok para simula po ngayong school year 2025-2026. Ayan. So ano nga ba itong cut-off age para sa kindergarten? Ito po ay ayon sa DepEd Order number 15 Series 2025. So ano ba itong DepEd Order number 15 Series 2025 na ito? Bilang tugon sa mga magulang, guro at punong guro na may mga tanong ukol sa tamang edad na mga papasok sa kindergarten, inilabas ng Department of Education ang bagong patakaran na nagbibigay linaw at tuntunin sa dalawang probisyon upang mas mapadali ang pagpasok ng mga bata sa paaralan na may birthday mula November 1 hanggang December 31. Ayan. Ano ang bagong cut-off age para sa kindergarten? So yan syempre yung mga katanungan especially po ng mga kids, ng mga parents ng mga kids na papasok ngayong school year 2025-2026. Ang mga bata ay dapat 5 taong gulang sa o bago ang October 31 ng school year upang matanggap sa kindergarten. So ito po yung pinakamalinaw mga kamestro at sa mga magulang po nakikinig or nanonood po sa video natin. So kailangan po ang inyong mga anak ay 5 taong gulang sa araw mismo or bago ang October 31 ng kada taon. For example, ngayong taon na to, 2025, school year 2025-2026, kailangan po ang anak ninyo ay nagbi-birthday or ang kaarawan ay bago ang October 31 or sa mismong October 31. Ayan, yan na po ang i-implement sa mga susunod na taon hanggat hindi po nababago or na-amend ito pong DepEd order na ito mga kamaestro. Okay? So yun. So, October 31 po, malinaw po yung cut-off. Kailangan 5 years old ang inyong mga anak. Next, ayan, paano kung ang birthday ng bata ay mula November 1 hanggang December 31? So yan po kasi ang naging madalas na tinatanong at naging problema din sa mga nakaraang mga school year kahit bago pa tong pandemic yun na rin po ang naging problema ng mga parents pati na rin ng mga teachers mga kamaestro. So dati kasi pag sinabing cut off, ibig sabihin October 31 hanggang October 31 lang yan. Pag ang birthday ng anak ninyo ay November 1 onwards, wala na. Talagang no choice kundi antayin mo yung panibagong school year, ang susunod na school year para makapasok ang anak ninyo ng kinder. Pero ngayon po ay yun po yung pagbabago So sabi dito, maaaring tanggapin kung masatisfy ang alinman sa mga dalawang provision sa ibaba. Ayan, so babanggitin po natin ano ba yung kailangan ng isang bata na may birthday ng November 1 hanggang December 31 para sila po ay matanggap bilang isang kindergarten. Okay? So ano ang unang provision? Nakatapos dapat ang bata ng isang school year ng Early Childhood Care and Development or ECCD program mula sa mga pampubliko o pribadong Child Development Centers o CDCs o mga learning centers na may permit or recognition. So ibig sabihin, kapag nakapag-daycare po ang mga anak po ninyo, kapag nakapag-daycare ang mga anak ninyo, so ibig sabihin, pasok na kayo, pasok na po sila dito sa bilang isang kinder ngayong school year 2025-2026. Ayan. So yun po yung unang provision, malinaw po 'yan. Kapag naka-daycare na pero kailangan po sila ay pumasok sa isang accredited ng mga learning centers. Kailangan may permit po sila o recognize po sila ng especially ng DSWD. Alam ko DSWD may hawak sa kanila So yun po yung unang kailangan. All right? Or kung hindi naman, ayan, ito po. Ano po yung mga kailangang ipasa? So, ang kailangan po nilang ipasa, siyempre, kailangan ng proof ng school na sila nga ba talaga ay nakapag-aral sa mga learning centers, sa mga daycare centers. So, ito po yung ipapasa nila, Certificate of Completion o Certificate of Attendance mula sa naturang center. So, yan po yung ipapresent po ninyo sa school na pag-aaralan po ng anak ninyo or pag-enrollan ng anak ninyo bilang kinder ngayong school year 2025-2026. At ang ikalawang provision naman po, dapat ang bata ay kailangang sumailalim sa Philippine Early Childhood Development or ECD checklist assessment na isasagawa ng paaralan. Ayan, so kailangan din po kung ito po yung gagamitin nyo, itong pangalawang provision, so kailangan po mag-undergo po ng assessment ang inyong mga anak. Ngayon, ang next question yan, kailan ito isinasagawa? So, ang assessment po ay sinasagawa sa enrollment period hanggang sa unang linggo ng klase. So, ngayon po alam ko ang enrollment period po ay magsisimula next week. Magsisimula po yan ng June 9. So, June 9
hanggang sa unang linggo ng klase. So, ibig sabihin, unang linggo ng pasok natin is June 16. So, 16, 17, 18, 19, hanggang 20, ano? So, June 19 to 20. So, magsisimula po yan ng June 9, kung hindi po tayo nagkakamali, kasi yun po yung enrollment period. And then, magtatapos po siya ng June 20, ano? So, kailangan po, within that period, ay ma-assess po ang inyong mga anak para po ma-determine kung sila ba ay karapat-dapat, na pumasok bilang kindergarten. Then, sino ba ang mag-assess niyan? So, ang mag-assess po niyan ay ang mga kindergarten ng paaralan na inyong papasukan, or depende na siguro sa i-assign po ng school head na mag-assess po ng mga bata na papasok ng kindergarten. Okay? Then, para saan ang checklist? Ayan. So, upang matiyak na handa ang mga bata para sa kindergarten, ang resulta ng assessment ay magiging batayan sa pagtanggap. Ang checklist ay sasama sa official na record ng bata. Kaya kasi mahirap naman po kasing tanggap ang isang school ng mga enrollment. Halimbawa, ang anak po ninyo ay may birthday ng November 1 hanggang December 31, gusto nang or pumasok ng kinder, tapos hindi pa pala siya nakakapagbasa, hindi pa siya nakakapag-recognize ng ano na po yung mga tanong doon sa checklist. So medyo mahihirapan po ang mga kinder teachers po natin to assure na talagang kinder ready na po ang inyong mga anak, kinder, especially po yung mga nag-birthday ng November 1 hanggang December 31, to assure na kinder ready na po ang inyong mga anak, at para hindi rin mahirapan po ang school at ang mga teachers, mga kindergarten teachers, kailangan po ay maipasa po nila yung assessment po na ikakandak, mga kamaestro. Ayan, hindi lang naman po yan para sa school, hindi po ay para din sa mga anak po ninyo, kasi mahirap naman po tanggap ang isang school, pero hindi naman pala ready po ang inyong mga anak. So yung anak din po ninyo ang mahihirapan, So yun po yung yung reason kung bakit mayroon pong checklist. Next, pwede bang tanggapin ang bata kahit walang ECCD certificate at hindi na-assess? Hindi. So, kailangan masatisfy ang kahit isa sa dalawang provision kung ang birthday ng bata ay mula November 1 hanggang December 31. So, malinaw po yun. Kung mayroon ng ECCD certificate, so hindi na po siya i-assess kung sila po ay nakapag-daycare naman, mga kamaestro. Ngayon, kapag wala silang mai-present na ECCD certificate, kailangan po silang mag-undergo ng assessment. So yung kailangan po kasi either of the two, kailangan alin man sa dalawa ay masatisfy po ng bata, para po sila ay tanggapin bilang isang kindergarten ngayong school year 2025-2026. Alright? Next po, ano ang layunin ng bagong patakarang ito? Siyempre, para masiguro ang kahandaan ng bata sa kindergarten, panatilihin ang kalidad ng early childhood education, and syempre magkaroon ng mas makatarungan at inklusibong pulisiya. So yun po yung dahilan ng Department of Education bakit nagkaroon po ng pagbabago sa kindergarten cut-off age, mga kamaestro. Okay? So syempre ang source po natin yan ay ang DepEd Order number 15 Series 2025. Ayan, so yun po yung pinaka-source po natin. So yun po yung buong detalye niyan. Kung meron po kayong katanungan diyan, pwede niyo rin po i-search yung DepEd Order number 15 Series 2025 at makikita niyo po doon yung pinaka-detalye po nitong kindergarten cut-off age. Alright, so dito ko natatapusin itong ating video ngayon, mga kamaestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na na-upload natin. Katulad ito, yung mga updates pa rin about sa DepEd, and syempre sa mga benefits ng mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para manonotify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!